Mako in France, and for today's video, samahan niyo ako sa aking trabaho. Oo nga pala, shoutout time muna tayo. Nagpapa-shoutout pala sa akin si Darlet, ang pinakamayaman tao sa Kibiawan. Dar, namimiss ko na yung mga inihaw mo. Di pa shoutout naman. O sige. Shoutout kay Mama Fe Manalo, Pablo Manalo, Ate G Manalo, Freedom and Family, at kay Mami Linda, I love you. At yun, back to our vlog. May mga nagme-message pala sa akin kung paano daw kumuha ng trabaho dito. Paano mga buong buhay, paano yung mga gastos. Well, sige. I-share ko tong experience ko dito based on my experience to ha. So, correct me na lang if I'm wrong or meron kayong mga narinig sa akin na mali. I'm willing to be corrected. Okay? Okay. Dito sa France, ang usually ng mga trabaho ay cleaning, babysitting, caregiver, nanny, sundo sa bata. Siyempre kapag nanny ka pala, kasama na lahat doon ng plancha, pati pagluluto, at saka paglilinis ng bahay. Swerte ka kapag ikaw ang kinuha dito. Kasi dito, madalas na lang kinukuha mga babae. Pwede ka rin maging waiter dito. Sa hotel, pwede ka rin magtrabaho sa driver, cook, pwede ka rin sa construction. Maraming trabaho dito sa Paris, sa France. Depende sa status mo. Advantage ka pala dito kapag marami kang kamag-anak. Siyempre, hindi ka mahirapan maghanap ng trabaho. Tutulungan ka nilang maghanap ng trabaho dito. Well, sa case ko, nakahanap ako ng employer ko. Nagustuhan naman niya yung trabaho ko. Pinakilala niya ako sa kapatid niya, sa mga magulang niya, sa pinsan niya, sa barkada niya. Hanggang yun, dumami ang aking trabaho hanggang sa napuno ako. Pero on and off yun, minsan nagpapalinis sila ng madalas, minsan hindi naman. O nga pala, yan pala yung nabigo ko. Sa mga nagtatanong pala sa experiences dito sa Paris, ito sasabihin ko sa inyo, isa-isayin natin. Itong mga sasabihin ko ay based on my experience. Okay? 930 euro sa house rent, 100 euro sa electricity, 42 sa internet, 42 euro po, 86.40 sa bigo. Siguro sa pagkain po namin, estimated na lang po namin ito 300. May dalawa po akong anak dito at saka kasama ko sa bahay ang ate ko. I-add mo lang lahat yun. Kung nga pala, hindi ko pa sinama dyan yung mga expenses namin, like yung mga loob, yung mga ganun, hindi ko pa sinama yun. O nga pala, yung palang nabi ko dito, yan ang ginagamit ko na pass. Kumbaga, pag may ganyan ka, pwede ka sumakay sa train, sa mga malalaking train na pang outside, yan, sa mga train sa metro. Yan ang mga gamit dito sa nabi ko. Ang masasabi ko lang, kung ikaw ay laki sa layaw at hindi ka naman ganun sanay sa trabaho, ang suggestion ko siguro hindi para sa iyo ang France. Kasi dito, dapat di ka masakilan. Dapat matyaga ka. Dapat matyaga ka sa biyahe. Puro lakad dito, lakad doon. Kasi wala naman tayong mga sasakyan dito. Tsaka di ka maselan. Kukudkud ka ng kubeta. Diba? Pero kung kaya mo lahat yun, hindi go ka dito. At saka masasuggest ko lang, siyempre, kailangan may kamag-anak ka talaga ito. Number 1 yun. Para tulungan ka nila sa umpisa hanggang sa maging stable na kayo at kaya nang maging independent. Nakita nyo pala ako, tumakbo ako kanina. Kasi dito, kapag nahuli ka ng train, matagal ka maghintay na naman uli. Malilit ka na sa trabaho. Kaya kapag nakita mo na may train pang nakabukas pa yung pinto, takbo ka na. Huwag ka lang magpapaipit. Sa awa naman ng Diyos, hindi ko pa naman na-experience yung ganun. Dapat dito, madiskarte ka rin. Konting tipid, alam mo naman, kapag dito kasi magasos ka. Kasi dito, euro din ang gagastosin mong pera. Kaya, kung marunong ka sa buhay, edi magtipid-tipid ka na. Saka dito, kailangan magpakitang gilas ka. Kailangan makita mo na, kasi lalaki ka eh. Ang hirap makaharap ng trabaho dito eh. Kailangan magandang yung performance. Saka makita nila na magaling ka maglinis at magaling ka sa bahay, magaling ka sa pag-aalaga o magpagluluto o ganun, pamalansya. Hindi makakahanap ka ng magandang trabaho dito at marireto ka sa iba. Ganun lang naman ang buhay dito sa France. Pero yung masaya dito part-time, nakahawak mo yung oras mo. Ang rate pala ng sweldo dito is 10 euro to
15 euro. Depende yan sa usapan nyo. Minsan umabot pa ng 17. Depende yan sa usapan nyo ng boss nyo. Ayan, papasok na pala ako dyan sa loob. Andito na ako sa trabaho. Ayan, 6 hours pala ang cleaning ko dito. Tapos up and down ang bahay. Tapos 15 per hour ang sweldo ko dito. Ayan, panoorin nyo na lang to. Fast forward na lang ha. At yun, natapos na ang aking trabaho at lilipat na naman ako sa aking ibang part-time. Salamat po sa panonood. Ito, susubukan ko yung bagong nauso ngayon eh. Yun. Walang kwenta. Kwenta no? Bye-bye.